Sorry na late ako kasi kumain pa ako kanina at kakauwi ko lang from Alright. our communal for the preparation for the LLR. So, sorry, late ako, no? Kasi kumain pa ako kanina. Okay lang. Gano'n naman sa podcast kumakabol, kung hindi, okay. Gano'n naman talaga. Pero ano lang, last Saturday, di tayo nakapag-live, no? Oo, kasi due to marami tayong mga activities na karaan. So, pagod. So, regarding sa physical activity, 'di ba? Ayun. Yun lang. Bro said, ano kasi, tawag rito? Kanina kasi medyo sumagi sa isip ko. May napanood ako na video ng nawawalang bata. Tapos hindi na bumalik. Nung natagpuan siya, ayaw na umuwi. Ayaw na pumasok sa school. Tapos namasukan na assistant sa isang talyer. 16 years old lang. Sabi ng may-ari ng talyer, hindi nila alam kung taga saan yung bata Pero lumapit sa kanila minsan gutom. Tapos kaya inadapt naman nila na mabait naman daw. Tapos doon na lang sa talyer natutulog. Pero tumutulog, binibigyan nilang allowance. Pero ang hindi alam ng bata, hinahanap nila mga magulang. Naka-report pala yung bata sa barangay. And they found out kaya pala itong batang ito ay di ko napapangalanan may article kasi. Itong batang ito may masamang hinanakit sa tatay. Kaya naglayas nung nagkaroon na ng harapan, umiiyak yung tatay kasi nagtataka siya kasi parang bihira-bihira naman doon yung pagalitan, lumayas na. Kaya naisip ko parang isang magandang mapag-usapan ngayon yung kung napapansin mo yung sensitivity ng younger generation ngayon. Yes, kumbaga in Tagalog, di ba, balat sibuyas, no? Ako kasi 43 years old ako ikaw 20 something ka pa lang, di ba? Turning 30 this year. 29. So dumaan ka rin sa buhay teenager. What can you think? How do you compare yung anong year ka pinanganak? 96. Oh, 90s. The early 2000s ka nagbibinata, mga 2010 gano'n. Mga gano'n. So yung teenage years mo nun, how can you compare that sa mga naobserbahan mo ngayon? I'm sure may mga pamangkin ka, may nakakalubilaw mga kabataan sa church. How do you compare yung kanilang sa pagkakakilala mo lang naman, emotional stability? Kumbaga, if I compare panahon natin and today, tama. So for me pero ayun, if I compare based on the emotion talaga, siguro nothing bias so sorry sa mga nakakapanood na sa atin, so hopefully patawarin niyo ako, pero talagang yung panahon talaga natin, mga 90s talaga, yun talaga ang generation na number 1, wala tayong gadgets, number 2, parang more on lang tayo TV lang tapos 'di ba, naaalala mo ba bro yung minsan nga manonood ka ng anime tapos yung antena akit ka pa sa bubong para ayusin. Yeah. Ganun. Then right now siguro kaya naging sensitive ang mga kabataan is because grabe, nasa gadget talaga, 'di ba? To be honest, gadget talaga yung nakakapag talaga Actually, na-observe ko yun sa mga pamangkin ko na ayun. Kunyari, every morning, unang hinahanap gadget, minsan kakain na lang, tapos magpo-phone pa. Tapos example, pag kinuha mo, no phone, pag didisiplina mo, biglang iiyak agad. Diba? Parang, right now is talaga kumbaga, iba talaga ang mga kabataan ngayon compared to us talaga. Tayo nga, diba, nung kabataan natin is, grabe, as in, pag pinapagalitan tayo ng mga magulang natin palo pa nga diba? When it comes to school, most likely, diba? Nakaranas ka ng palo? Napalo na rin ako noon. Wow. Sa lolo't lola ko din, syempre. Especially sa parents ko. Pero ngayon, bawal na hindi na pwede And especially, and
siguro before, ano lang, before talaga, pag pinapagalitan, pinapagalitan tayo ng mga teacher, pinapalabas, alam mo yung tipong pag pinalabas tayo ng klase, isa nga nakatawa pa nga tayo or nasisigawan na nga tayo eh. Pero ang napapansin ko lang sa mga estudyante, sa mga student ko yun, pag pinagalitan, konting ano lang, pag sabihin na, parang umiiyak na agad. Yun ang napapansin ko sa mga kabataan ngayon eh. Yung parang pagsabihan mo na ng konti, alayas, aalis, pagre-rebelde, di ba? Sa atin nga eh, most likely, di ba? Pag pinaparusahan tayo, minsan nga pinapaluhod pa nga tayo. Alam mo yung ano, yung parang, dito, yung masakit sa tuhod. Sa tuhod? Oy, Di ba? parang di ko naranasan. Sa Basta tuhod. yun, nakalimutan ko. Parang, Pinapaluhod. Oo, pinapaluhod. Yun. Parang syempre, Munggo. Ayun yung munggo, yun. Yan. Naranasan mo ba yun? To be honest, hindi. Pero yung mga kapatid ko parang oo. Nakakwenta Yung mga nauna sa'yo. Oh, okay. Yung mga nauna sa akin. Tapos, ito when it comes sa pagdidisiplina talagang for me talaga siguro kailangan talaga na parang kailangan talaga na ako hindi pa ako parents pero siguro mapapayo ko na sa mga parents is i-limit niyo talaga yung mga anak niyo sa gadget. Number 1 yun. Number 2 is siguro i-encourage nila na maglaro sila outside. Parang outdoor mga activities. Pwede silang mga recreational, basketball or mga badminton or mga takbo-takbo, ganun. Diba? Ay, Melody. Hello. Si Melody na nga Bacoor, Cavite. Good morning. Kamusta Good ka? evening. Kamusta? So, actually, Kamusta mo kami kay Mayor Strike? Shoutout po kay Mayor Strike. No? So, congratulations. Maliwanag na ulit ng Bacoor. Nakadaan din ako dyan. So, ayun. Okay. Ayun lang. Going back. Going back, no? Pag-usapan namin is all about ano ba topic? Pwede pabalik ulit. You were saying about video dapat lumalabas. Oo. Ayun. Yung topic natin is syempre, bakit yung mga kabataan yun is konting is parang really sensitive. Ganun. So for me, so balik tayo. Sa akin din is siguro thankful na rin tayo, di ba? Siguro na lumaki tayo sa malo or sa pagdidisiplina ng parents. Kaya most likely, di ba, kahit napakapasaway natin noon. Ay, hello kay Ma'am Sel Madarang. Good evening po. Yung mga tropan labas yan sa LRTA ng Bacoor, Cavite City Hall. Oy, kamusta naman ako kay brother kay Sir Boss ano ba tawag ko? Kay Boss Odi Madarang. Namimiss ko na yung mga Bible verses ni Sir Odi Madarang. Yan. So, going back, no, siguro sa panahon natin, ang masasabi ko, thankful tayo kasi syempre naranasan natin yung pagdidisiplina talaga na malupitan eh. As in, yung napapalo tayo, tapos yung tipong takot tayo sa parents natin most likely. Takot tayo sa mga magulang natin dati. O sa mga lolo't lola natin. Siyempre pag napapagalitan kunyari, sinigaw na yung pangalan mo, kunyari sabihin, Cedric! Isang ganun na lang, takbo na kami nun. Diba? Ngayon parang wala na ngayon Parang hindi na diba? Parang iba na yung panahon yun Minsan parang magulang natin na natakot pero sorry to say, pero parang yun na napapansin ko. Kaya, okay lang talaga siguro yun lang yung take away ko for now. Wait lang. So, okay lang sa Hans, miss na namin bading natin 5. Ma'am Sel, ito, share mo nga yung experience mo sa pagpapalaki ng anak na teenagers na ngayon. Kasi pinag-usapan namin, sensitibo ba masyado mga bata ngayon kumpara sa mga nagdaang dekada? Yan, go. So, you can comment po na kung ano pa yung insight point na po, ma'am. Sige lang. Tapos, you were saying a while ago, parang socialization, something. Ayun. Tsaka ayun nga, dagdag ko din siguro
yung most likely pagka-gadget ng mga kids kasi nalilista yung pagsosocial, nababawasan na yung socialization nila eh. Nari, kausap yung yung ma-parents nila or pakikipag-kaibigan, pakikipag-communicate. Siguro, pagsabihan mo ng konti, nagiging sensitive. Talagang, it's all about gadget talaga. So, yun lang. So, ikaw naman bro, ano naman ang... Actually, medyo consistent din with what you have observed. Kasi ako naman, wala naman ako anak, everybody knows that. Yung pamangkin ko ang napapagmasihan ko. And yung aking mga pamangkin, eto may nag-share ng kanya experience. Sobra kailangan ingat sa bawat bibitawan mong salita sa kanila. Kasi Exactly. masyado silang sensitive. Diba? Yes. Yung sabi ni Salma Darang, yung sa pamangkin ko kasi napansin ko naman, dati napaka-jolly naman ng kanyang personality. Hindi ko alam ano nangyari, but suddenly, dati share sila sa isang kwarto ng kapatid niya eh. Ngayon yung kapatid niya mas bata, pinalilipat niya na ibang kwarto, di lumipat nga na ibang kwarto. Kapag panganay ka, dapat accommodate ka doon sa mas bata eh. Parang, sabi ko, maybe something went wrong. Pero itong nagdaang araw, napansin ko naman na naging active siya, hindi na sa paglalaro ng video games eh. Alam mo kung saan? Sa pag-create ng content na parang Facebook reel niya, pero may voice over niya ng parang dramatic na monologue. Ang pinatutukuyan naman na dyan, yung mga character na ginawa niya sa paglalaro ng Roblox. And napansin ko, nagsimulang maging ganyan ka-isolative, parang isolationist yung bata after pandemic. Kaya yung sinabi mo, dapat palabasin ng bahay para makapaglaro. I think, tama yun. Tapos, oy, si Brother Billy J. Francisco, yan. So, shout out po, good evening po. Ano masasabi mo, Brother Billy, sa mga kabataan ngayon? Tapos ngayon, pamangkin ko, ang nakita kong advantage ng babad siya sa computer, parang mas advanced pa siya sa akin kung magkalikot ng mga software, mas advanced pa siya sa akin sa pag-analyze ng mga games. Kaya lang, ang sad part doon, parang nababawasan na yung kanyang socialization skills. Masaya nga ako kasi meron na siyang kaibigan na isa dito, ka-classmate niya sa La Trinidad. But the problem is, bihira, pagpatak na Sabado, hindi naman sila magkasama. So, nagkakasama na pag may project. I think, kinakabahan lang ako on the part na yung kanyang socialization skills baka naapektuhan na rin. Kasi, before naman, kahit hindi mo palabasin, magugulat ka, ang bata, may kalaro na sa kabilang bahay. Ngayon, thank you Lord ka pag may kalaro eh. Dati pag walang kalaro, parang okay lang sa'yo. Ngayon, gusto mo magkaroon siya ng kalaro na face to face. Yun. At, ito pa pala, share ko lang. Sometime 2 years ago, may kaibigan akong babae. Yung kanyang anak, 14 anyos, bro. Nag-suicide. Depression. Tingin nila may tampo yung bata. Pero hindi nila ma-identify saan aspeto sila nagkulang. Although, nung naman kasi, nung nakaharap na ng mga kaibigan namin yung tatay, parang na-feeling nila sa tatay may diferensya. Alam mo bro, to be honest ako, lumaki ko, hindi ako close sa tatay ko eh. Hindi ako close sa tatay ko, pero naipagbabalaki ko, yung achievements sa tatay ko, naipagbabalaki ko. So, kahit mahigpit ang tatay ko noon, alam mo, taga-Mindanao tatay ko eh, pag nagdisiplina yan, masakit mamalo ng sinturon. Pero it never crossed my mind na magpakamatay. Di ba before, pag bagsak tayo sa exam, isang cutting classes lang, bagsak ka na nga no? Isang cutting classes lang yan, video game lang katapat yan. Medyo makaka-move on ka na eh. Kaya hanggang ngayon, buhay ka pa. Now, ang daming bata na napagalitan lang, na napagsabihan lang ng suicide ng parents, nauuwi sa suicidal na behavior.
Oo, tapos minsan sasabihin sa'yo, may time na, anak, ang taba mo na. Tapos biglang, di ba, mag-ano na, yun na, hindi na magsisimula. So parang, Babagsakan ng pinto. oo, ganun. Pagdadabugan ka. Di ba may pamangkin kang nagbabasketball ka ako? Yung hinahatid-hatid mo, nagbabasketball. Ay, meron. Ay, true hands. Medyo advance nga lang sila. Kaya lang hindi muna masyado makausip. Nakaharang na lang natin sa cellphone. Yan, totoo yan. Oo. Parang mas mahal nila yung device, ano? Parang pamangkin ko nakapokus sa Roblox, nakaganon lang Tapos sabihin ko na, uy, kain na. Wait. Minsan parang nakaganon lang Parang mahina na kumain, gano'n. Diba? Parang most Ano yun? likely, Pag loss of appetite ng bata, do you think something's wrong? O baka di lang masarap yung ulam? siguro, depende. Kasi ang alam ko, pamangkin ko mapili din sa pagkain. Pero may time din na minsan na, kunyari, gusto niya luto ako ng pancit canton or Pero biglang ihingi sa akin yan. Papaluto sa akin yan. Tapos ayun, as niya kumain. Pero may time na mahina siya kumain. Pero siguro it's appetite talaga. What about cases of bullying? Nabully sa school? May nabalitaan kang gano'n? Ang Your dami. experience? Dami yan, 'di ba? Sa Rocky Tulfo pa lang. Dami na natin napapanood na mga 'di ba? Na mga suicide and talaga, 'di ba, na napupunta. Pero actually very hate ko yan kasi alam mo bakit? Kasi syempre before, way back from elementary, high school, nabully rin naman ako before. So talagang naranasan ko talaga yan. Siguro compare sa generation today, siguro yung naranasan mabully na syempre yung parang pagtitripan ka minsan, parang basta may gagawin sa'yo hindi kaakit-akit, yung parang kunyari yung gesture mo gano'n ka lang, pero mo lang talaga yung parang parang gagayahin ko, parang pagtatawa doon ka, parang pagmamaliit yung gano'n. Siguro sige, yun bro? But I think kailangan mapag-usapan din natin. Who Yes, do you yung think bully. is who is to blame, no? Sino man dapat sisihin kapag may bulihan na nagaganap? Yung nagpabaya ba yung teacher? Nagkulang ba ang teacher sa pangaral? Kasi ang take ko dyan, pag may bullying na nagaganap, sa experience ko kasi pag may bullying na naganap, most of the time, pareho kaming napapagalitan. Ba't kayo nag-aaway? On the latter part, nung batch na ng kapatid ko, nagbago yung approach ng mga teachers. Inaalam na nila sino nagsimula ng bullying. Diba? Kaya So, tingin ko sa method rin. Tapos kung yung bata nang bubuli, titingnan nila yung background ng parents. Saan ba nagkukulang yung parents? Siyempre teachers, matuturuan lang nila yung bata ng academics. Pero yung moral upbringing ng bata, it starts with the family. yes, actually. Kasi hindi lang sa school, kahit sa workplace ang bubuli. Yan, relate ako dyan, ma'am. Totoo yan. Alam ko yan, Kasi- Ma'am Sel. Oo, totoo yan. Nakaka-relate ako sa iyo, ma'am. And isa pa, hindi lang actually sa sa work kahit hindi ko na papangalanin yung nasalihan ko ministry before. Nabully rin Ministry. Oo, nabully rin ako dyan before. Di ba nakwento ko sa iyo before na nung regarding sa LLR, nagkwentuhan tayong dalawa. Kasabi ko sa iyo yan. So, ayun. Hindi ko mention, mahirap na. Totoo yan, sis. Actually, Yes. nung nabully ako, Basahin ko muna. Yes, kuya, talaga mahirap ang nabubuli. Nagkakaroon ng depression o trauma ang mga bata dyan. totoo yan. Actually, may time before na nagre-reason ako sa mother ko na, anak, pasok na, ba't parang ba't natamad ko pumasok? Ayaw mo na ba mag-aral?
Tapos sabi ko na, Totoo ma, ano naman eh, parang dire-reason na ako, kunyari, masakit yan ko, masakit ano ko. Pero deep inside, parang umiiwas ako kasi ayoko mabuti. Yung parang natatakot ako. Alam mo yung feeling na, ano, na natulog ka ngayon, may pasok bukas. Pagising mo, parang ayaw mo pang gumising kasi parang, mapasok na naman ako, gulo-gulo doon. Sa bahay mga class. Yun yung feeling, di ba? Masama ugali, no? Ito ganyan. Tapos pinagkakaisahan nila ako, ganun. Di ba? Parang ayoko na pumasok. Tapos binabackstab ako. Siguro talaga, no, ang may problema talaga dyan is yung kinalakihan niya. Yun lang. But I don't want to say this, pero yun na nakikita ko. I think 60% should be attributed dun sa family upbringing na yan. Pero Yes. yung hindi maaalis na dapat maayos din yung pag-handle ng teachers. Kaya nga meron tayong values na education, kaya nga ang mga teachers, di ba, may psychological subjects na pinag-aralan during their time in college for situations like this, na pag may bata na nabubuli tuloy, they have a way of handling it na kailangan maipakita nila kung sino yung tama, kung sino yung nagsimula ng gulo, kung sino yung mali. May magkaibang approach. Kasi naka-experience nga ako before na yung first time ko nabully ako ng bata, ang approach ng teacher, pagbatiin kagad kami. Di ba? Mm-hmm. So, ang mentality ko bilang ako isang immature na bata, ang mentality ko is bubulihin uli ako nito kasi alam niya pag nagsumbong ako sa teacher, hindi naman ako mabibigyan ng justice eh. Makakalamang pa siya sa pagbubuli niya sa akin kasi pagbabatiin lang kami. Unlike nung younger generation na yung kapatid ko naman nung nasa elementary, ang nanabuli siya, ang approach nila is pinippoint sino ba yung nagsimula ng away. At nung nagsimula ng away, nung may mga bata na weaknesses eh. Diba? Si ganito po yan, kanina pa nang gugulo, sinuntok si ganyan. Maliit lang si ganyan. Diba? O binubuli si maliit. Pag ganun, papatawag yung parents. Doon ko na nakita yung changes. Kaya lang, ang malas ko lang, yung batch ko, hindi ganun yung naranasan ko. Pero, bata pa tayo nun eh. Eventually, naging kaibigan ko rin yun ng bully. And I think that's the difference between the children of the past and the children of today. Yeah, so kaya mas din yung bata ngayon. Kaya right now siguro kaya siguro connected nga sa pagiging sensitive. Siguro kaya nagiging sensitive din ang isang yung isang youth or yung mga kabataan yun is syempre number one is because of bullying din. Although syempre nung una malakas siya, approachable siya, friendly siya. Pero once na nabully yan, 'di ba? Parang syempre nag-hesitate yan eh na kakatakot na, ayoko na dito, ayoko na. Parang kunyari pag sasabihin mo, parang syempre probably kaya hindi ko rin masisi na yung mga sensitive na mga kabataan kasi syempre di natin alam may pinagdaanan yan or baka may nangyari hindi rin maganda yung past niya, yung ganun. Kaya hindi ko rin sila masisi na bakit ganyan. Actually, to be honest, may time na ganyan din ako. Until now, nagiging sensitive din ako kasi number one, syempre sa pinagdaanan ko ngayon, nabully din ako from elementary, high school, and from my previous ministry na hindi ko na lang babanggitin. Ayun, napagdaanan ko yan. Although wala naman akong ginagawang masama, basta sumusunod lang naman ako. Tapos, minsan napapatanong ako, ano bang nagawa ko sa inyong masama? Ano bang hindi ko maganda? Just let me know. Parang, alam mo yun, parang hindi ko alam kung saan ba ako. You're open to listening to them. Bakit nila ginagawa yun? Yes, if may mali man ako, I'm open to it. Diba? Yun ang gusto ko lang malaman ng katotohanan. Diba? Ayoko nang binabaksad. Siyempre, ayaw lang ganun eh. Diba? Pero itong experience mo sa ministry na to, na feeling mo nabully ka, it happened sa panahon ngayon na adult ka na eh, no? Actually, may time na nangyayari. May nangyari din. Yun din. Na nakwento ko sa'yo. Pwede ka ba banggitin? Mamamaya, maano tayo dito eh. Hindi. Wala naman sila. Sa bagay. Sige.
Siguro ang nangyari nun kasi is, 'di ba? Christmas party, way back Christmas party namin noon. Way back mga 2023, gano'n, 2022. Meron kaming Christmas party, yung previous ministry ko. Tapos, syempre nagpa-planning kami or ano kami. Tapos, 'di ba may mga awards yun na Pabibo Awards, parang Best in Gito ganyan award, parang ganyan. Tapos ang na-award sa akin, alam mo kung ano? Alam mo kung ano? Ano? Best in Drama Late Award. No, Best in Late Award. Best in Late, palaging late award. Best in Late. Oh, best feeling ko naman magkaan pa yun. Pero to be honest for me, nasaktan talaga ako sa part na yun. Parang, although hindi ko sila gano'n, nararamdaman ko na bubuli-buli ako, pero hindi ko sinasadya nila yun. Parang sinabi ko na pero sorry syempre, eto okay. May parang sa napagdaanan, siguro iba-iba rin tayo kaya naranasan ko. That time talaga. Pero una tinitiis ko lang. Di pinsan galit na talaga ako. Diba? Then how do you cope up with that? I mean, may kausap ka? Wala. Actually, ano ginawa ko? Nagpaalam ako, tapos umalis na ako. Kasi ayoko na lang kasi makasakit. Kasi mas finors ko pa, baka may masabi pa hindi maganda to ba yan. Kasi iba kasi ang magalit eh. Although kilala niyo ako na masayahin ako, approachable ako, pero pag magalit ako, ayoko baka masabi kasi hindi maganda. So ganoon ako. Ayun. Tapos isa din kwento ko din 'di ba? Nagkaroon din kami ng icebreaker. Syempre ako, I did my best na explain ng mechanics ng games. Actually, yung nag-set ng game, yung kapartner ko. Tapos pina-explain sa akin. Sabi, ano to? Ina-explain. Siyempre, hindi ko gets. Sabi niya, ako na nga. Ganito, ganyan. Parang pabiro na parang siyempre, daming taon. Parang ako yung napahiya. Yung ganon. Especially sa palaging late award, na-awardan ako. Actually, may mga bago sa amin. May mga bago kaming salta sa ministry namin. Oo. Ministry. Okay lang sana kung kami lang eh. Pero may mga bago. Parang ako napahiya. 'Di ba? Oo, 'di ba? So, ayun. Well, alam mo pag nabubuli ka, sabi nila, doon ka nahuhulma kung paano maging matatag. Pero to be honest, I do not agree with that eh. Kasi nagkakaroon ka nga ng trauma eh. Oo. Pag nabubuli ka, doon mo natututunan kung sino ba yung mga tao na pwede mong pagkatiwalaan at yung mga tao na makakaunawa sa'yo. Yun, maniniwala ako doon. But I don't believe na minsan kasi di ba dati nagkaroon ng anti-bullying law? Yes, exactly. Pero ngayon naman, tapos may taga-media na nag-comment na ito kasing bullying, sa totoo lang daw, dito ka natututong maging matatag. Ang nagsabi doon si LDV, kapatid network yun si LDV. Feeling ko may point naman siya, pero hindi mo pwedeng i-assume na ang nakararami, ganun eh. Iba-iba tayo ng timeline. Tsaka iba-iba rin tayo ng timeline. Iba-iba yung approach natin. Kung saan tayo effective, diba? So we must respect that, di ba? Oo. Ayun. Tsaka batas naman. Tsaka nasa batas din yun. And kaya napapansin niya bro, di ba, nung unang meet niya sa face. Actually, unang salta ko sa face, bagong-bago pa lang ako is sabi ni Sen Nadarang, di lang bata, kahit patanda mo nabubuli na rin, mahirap mabuli. True po yan. Totoo yan. Exactly. Kaya right now, kailangan mag-ingat talaga tayo na pumili talaga ng pagkukwentuhan o masesharean na parang malabas yung interesting yung sinabi mo, no? Kailangan matuto tayong mamili kung sino yung mapagkikwentuhan natin. In your experience, ang tanong ko lang, how do you select the people na feeling mo trustworthy na makarinig ng emotional hang-ups mo? Kailangan siguro, kailangan ba yung nakasama mo nang kumain sa labas o kailangan ba yung
minsan ang nagpa-copy sa'yo sa exam, ano ba, standards? Actually, number one is, syempre, siya mismo nag-a-approach sa akin. Tapos minsan, kunyari, may hindi ako magandang nagawa. Talaga, agad niya sinasabi. Ini-inform niya agad. Parang tinutulungan niya akong ma-improve. Alam mo yung tipong kahit anong hirap kong turuan, pero andyan pa rin siya para pagtyagaan ako. Yun yung mga taong trustworthy sa akin. Especially, syempre is, nakapunta na rin dito sa bahay, nakilala na rin yung, di ba, yung parents ko, gano'n. Di ba? Para just in case, di ba, may masabi ako. Parang, secure ko talaga. Kung may mangyayari man, alam nila. Aware din sila. Para What may about, backup ako. nagkataon na friend of a friend na sa circle of friends, for example, how do you identify kung sino naman yung ayaw mong makarinig ng problema mo? Kasi minsan may mga chuchu eh. At hindi nakakatulong yung mga chuchu. Feeling mo pag nagkwento ka rito, Patay ka dito. masusulsulan ka lang. Patay ka dyan. Masusulsulan ka lang. Kung di ka masusulan, machichismis ka naman sa iba. Eh pag nakwento ka sa iba, may patong na iba na may pangyayaring gatong na. How do you separate na itong taong to hindi niya dapat malaman na itong pinagdaanan ko? Siguro ang ginagawa ko talaga is syempre nung una kong salta, balik tayo sa unang salta ko sa FIS. To be honest, yung una, hindi talaga ako nakikipag-usap. Alam mo yung tipong sige, oo lang ako ng oo, observe lang ako, hindi ako nagsasalita. Talagang inaano ko talaga kung sino talaga, ako mabilis ako makaramdam kung sino talaga yung totoo at hindi sa akin. Syempre, sa pinagdaanan ko ba naman, o sa naranasan ko, alam ko na kung sino mapagkakatiwalaan or hindi. Parang, may mga talaga ako, parang, parang may power ako na, mayroon akong gift of discernment. Parang nararamdaman ko kung sino yung totoo sa akin or hindi. Kaya, until now, parang kahit mga kasamahan ko pa yan or kahit medyo trusted ko na, siyempre, hindi ko pa rin trusted yan. Actually, naniniwala ako yung mga kaibigan natin, yung mga kaibigan natin, yung mga kasamahan natin, mawawala yan. Pero, yung family natin, never tayong iiwan yan kahit sino. Especially parents natin. Kaya I believe family talaga ang pwede nating malapitan. Kasi, sila ang talagang number one na papakinggan tayo no matter what happens. So, ayun lang talaga. So, subukan na yun eh. Siyempre, nagtiwala na rin ako sa iba. Pero, iniwan ako. Ganyan. Pero, still, yung family ko andito pa rin para sa akin. Masakit man sila magsalita, pero very protective talaga sila. So, yun lang. Right. Okay. So, nagka-idea ako mula sa'yo, mula sa karanasan mo. Sa akin, alam mo, how do I segregate? Itong taong to, di ko ito mapagkatiwalaan. Pag ikaw yung tao na kakwentuhan lang kita sa mga bagay na masasaya, hanggang doon lang ako sa'yo sa kasiyahan. Pero pag ikaw yung tao na napansin mo na pagkikwentuhan kita na problema ang dinadala ko, I mean, ibig sabihin nun, na-segregate ko na. Kumbaga, napunta tayo sa sitwasyon dalawa lang tayo. Napansin mo na ikikwento ko sa'yo na napakamukhang pera ni ganito, ayaw pa ako bayaran. Oo. Yun na ibig sabihin na may tiwala sa'yo. Pero pag nasa isang sitwasyon, kaya magkakasama tayo, wala na ako ibang binanggit kundi bagay na pwede natin pagtawanan na magkakasama. Oo. Ibig sabihin, hindi lahat ng nasa circle, may trust ako. Oo. Pag nagsalita ako, na-select ko na eh. Parang instinct ko na alam ko na magkoconnect kami ng taong to. Yes, totoo yan. Even though na kahit kasamahan natin, nasa circle talaga natin, or parang nakakausap natin, example, gusto mo siya kausap, nakikipag-chismisan ka, or parang nasi-share mo yung about sa'yo, pag alam niyang parang hindi siya, parang wala lang, parang hindi siya nakibo, alam ko na, hindi yan interested, hindi kayo parang probably, hindi kayo connected sa isa't isa. So probably, wala na sa akin yan. kahit sa circle of friends ko, parang kahit kasamaan pa natin yan.
Ganun ako, parang, okay, hanggang dito lang. Pero although friend ko pa rin. Pero hanggang dito lang tayo. Ano naman ang ano ngayon na point of view mo sa ano sa ikaw ba bro, may bisyo ka ngayon? Wala. No, wala wala akong issue. But, when you were younger, uminom ka. O syempre, kung ano. Oo. Did you drink? Were you into drinking during college or high school? Natuto ako mag-inom college. College. Yun. At that age, so, kahit hindi teenagers, sabihin na natin, at that age, at that time in your life, naramdaman mo ba yung sinasabi nila na ano yung problema na yan? Inom mo na yan. Then, what went on after that? Actually, parang wala eh. Ganun din naman eh. May problema ka pa rin eh. After mo mag-inom eh. So, useless din eh. Pero may time na ginawa ko talaga yan. Na nag-inom kami, tapos kwento-kantuhan, ito, ganyan. Pero ang tanong, nasolusyonan ba? Di ba hindi? Kailangan talaga may action. Hindi puro salita lang, puro sabi-sabi lang na ano, di ba? Ayun. Kailangan talaga gawin mo talaga ng action. Pero alam mo, para sa akin kasi, okay, ito yan. Panakita yung pogi natin mukha. O yan. Para sa akin kasi bro, yung pag-inom, primarily, it's for celebration. Yeah, exactly. Hindi siya ginagawa for depression. Wala akong alam sa Bible na may mga taong umiinom dahil may problema. Kapag umiinom sila, nag-feast, nag-fiesta. Diba? Tapos iniinom pa nga nila, red wine, ubas yung ano. Diba pag may okasyon? Yun ang alam ko nabanggit sa Bible na pag may umiinom, ibig sabihin may okasyon. Kaya ang nangyari sa modernong panahon, pag umiinom, ibig sabihin may pinagdadaanan, may isang tao na may problema, sinamahan mo, samahan mo naman ako, turo, inom tayo. Hindi nga nakakatulong. Tama ka doon. Tsaka gastos. Di ba? Yeah. Di ba kaambagan pa kayo? Yung wala pang ambag, sa CRD na babalik. sa halip na sa halip na masolusyon ng problema mo, dumagdag pa. Yung pera mo. Kasi alam mo bro, nagtrabaho kami na nagsa-survey kami ng statistics ng mga kababayan natin na i-relocate kasi wala pang magandang malilipatan na tirahan. Karamihan dyan, nasa informal settler na nakatira. Ang dami ko napansin na 17 anyos, 18 anyos pa lang, ang lalakas na uminom. No? Oo. And minsan pag nakakakwentuhan ko, Brad, ang aga pa niyan ilan taon ko na ba? Kay kwento na lang yung tatay, 9 pa lang yan. Natagay na dyan. Yun nga, kailangan ipaalam natin sa kanila na yung problemang inom mo, bukas yan pa rin ang problema mo. Hindi yan mawawala. Tsaka gastos yan. Nag-ambagan pa kayo. Sabi nga ni Melody ko, sakit pa ng ulo kinabuka. Totoo yan. Kinabukasan. Diba? Ayun nga sa Bible kasi pag may nabasa ka nag-iinuman, nagsa-celebrate. Ang nangyari sa modernong panahon kasi, nag-iinuman, may pinagdadaanan. May magmamaoy. Maoy tawag nila eh. Yung parang binaglilitan niya na. I think kagaya ng binanggit mo kanina, pinag-usapan natin, paano pinipili ang mga tao na pagkakatiwalaan mo. Ganon din ka-crucial sa inuman. Sino ba yung mapagkakatiwalaan mo makasama mo gumimik o uminom? Kasi kung mapagkakatiwalaan mo yan at napansin niyang di mo na kaya, pipigilan ka niyan or mag-aaya siya na mag-uwian na, tapos pag di mo kaya tumawid, ilalakad ka niyan. Kung di ka niya kayang sama ng bahay, isasakay ka niya ng tricycle. Oo, totoo yan. Mga ganun tao. Diba? Ganun talaga. Siguro, advice ko lang sa mga kabataan. So, syempre, nasa feast tayo today, no? So, syempre, meron tayong feast youth, no? So, sa mga kabataan natin, no? Siguro sa halip na iinom natin yan, or parang syempre, sa halip na mababawasan pa yung sakit ng ulo nyo,
Narit na bukasan, sabi nga ni Sis Melody na, ayun yan, di ba, paggising mo, ang sakit na ng ulo mo. Parang pag umaga. Tapos, syempre, ang tanong, nasa solusyon ba? Di ba? Hindi. Totoo nadagdagan pa eh. Kasi bakit? Syempre, nabawasan pa yung pera mo. Sa halip na ano nyo lang yan, parang iinom nyo, why not na mag-join kayo sa FIS or kaya mag-join kayo sa youth ministry or kaya sa mga LG. So, it means life group, no? Kumbaga dito is ready silang makinig sa'yo. Ang maganda dito is never ka nilang i-judge, kundi tutulungan ka pa nila. Kumbaga, sasamahan ka nila sa journey mo. Oh, by the way, nabanggit mo bro yung light group. Ito, promote mo muna ito. So, ayun guys, no, sa mga young adults, no, so, sa mga singles, especially singles na meron ng relationship, so, I would like to invite you to our Love Life Retreat. The title is A Faith Go Up. Good, different, move together. So, sa ano na to, this coming March 7 to 8, 2026 at Father's Al Retreat House, Sisters of Mary, Silang, Cavite. Actually, tapos na yung promo natin eh. So, actually, ano na yan eh, 3,000 na. Nagtapos na siya nung last Sunday. So, 3,000 na siya today. Ayun, bro, so, ito, pero kabatch mo. Yan, kabatch mo yan. Si Melody. Si Melody. Ay, batchmate. In my experience, kita mo totoong tao kasama mo pag dinala ka sa tamang landas. Like, tropang labas. Yung tropa namin sa Sidiol. Yan, totoo yan. Tsaka, ayun lang. Balik tayo sa promotion, no? Ayun, if you want to change your life or experience God, through God, or parang yung pagmamahal ni Lord. So, I encourage you to register or come to our Love Life Retreat and sana makasama namin kayo. So, yun lang. And one-time payment lang to. Promise, hindi kayo magsisisi. Best retreat ever. So, Nakadalawa na nga ako eh. Grabe Di ba batch? Nakadalawa na ako niyan eh. Yung yung pangalawa, yun yung binitbit ko si Melody. Parang gumagaan naman yung mga napagdadaanan sa buhay. At marami naman tayong nakilala mga bagong kaibigan dyan. And I hope dumami pa. At saka marami tayong matulungan. Tulad din itong ginagawa namin, Lifeline TV, gusto namin makapag-share ng good vibes. Especially Monday na bukas. Stress na naman, trabaho na naman. Balik na naman. Traffic na naman. Anyway bro, any message kung may manonood sa atin na teenager o may mga anak na teenager, pareho naman tayo wala pang anak pero may mga observations naman tayo, ano masasabi mo? Siguro actually pag may pinagdadaanan kayong mabigat or depression or mga parang minsan naliligaw tayo ng landas, I encourage you to attend feast. Siguro kung saan man kayo, kung taga Manila man kayo, taga Cebu, taga Davao, meron po dyan. So ayun, if you want to know, just message us para matulungan po namin kayo kung saan ng venue. Kumbaga, kami na po ang maghahanap ng feast po na malapit sa inyo. So stay tuned. So if you are in Cavite area or Imus, Carmona, and Dasma, so pwede po namin kayong tulungan, and actually pwede po namin kausapin yung mga andon para po para po ma-entertain po kayo. So yun lang. Sabi ni Melody po, kuya, marami ako natutunan at napakita sa akin yung kung sinong dapat samahan. Thank you, kuya, sa pagsama mo sa akin. Oo naman. Salamat din sa pagsama mo, Mel, kasi at least nakita rin ng mga kaibigan natin sa City Hall na may mga lakad naman tayo na maayos at makabuluhan. Diba? May mga sinasama pa nga tayo iba nun, hindi lang sila available. By the way, dito sa aming programa, bago kami magtapos, kami po ay merong prayer
Sino ba sa ating dalawa mananalangin, bro? Ako ba? Parang ako. Parang ako ata. Di, parang pinasa ko kay dati sa guest natin. Sige. Ikaw mag-prayer. Before tayo mag-prayer, meron mo tayo iiwanan na quote of the week. Every week na natin gagawin ito. Para sa ating quote of the week, pakinig ka kayo. Daig ng pasensyoso ang matalino na nagmamadaling umasenso. Agree ka ba, bro? Yes, totoo yan. Kasi syempre, kumbaga, it's all about discipline talaga to eh. So, daig ng disiplinado ang matalino. Kasi kahit matalino ka pa, kahit magaling ka pa sa ganito, kahit tatamad-tamad ka pa, parang Pero actually, kung nagmamadali ka, nagmamadali ka, wala pa rin, nonsense. Pero if kasi example, minsan gusto mo i-shortcut, matalino ka, uutakan mo sila. I-shortcut mo. Ang ending, naging successful ka, pero yung dapat na natutunan mo sa pag-angat, nilaktawan mo. So, umasenso ka na kulang yung nalalaman mo. Kumbaga parang puro technical ka lang. Gusto mo, alam mo lang yung technical. Tapos kinabukasan, gusto mo, milyonaryo ka na agad. So, hindi ganun. Talagang kailangan, pagdaanan talaga natin yung mga struggles or yung mga, lahat ng mga mahihirap talaga na Tsaka, kung matyaga ka, kung masipag ka, kahit hindi ka magaling, kahit wala kang knowledge sa business na kung ano man ang business na papasukan mo or mga trabaho, kahit hindi mo yun forte, pero kung may pasensya ka na gagawin mo talaga siya or dedicated ka matuto, I believe, aasenso ka. So, do you agree dyan, brother? Good. Bro, sige. Prayer tayo. Melody, Ma'am Sel, Brother Billy, let's pray. Let's pray na. So, let's put the most holy presence for our Lord. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Lord God, thank you for this day, for our talk, Lord. Bless us, Lord, sa mga ginagawa po namin everyday, Lord. Lord, kayo na pong bahala, Lord, to protect us, Lord, everyday sa ginagawa po namin, Lord. And Lord, para po sa mga anxiety, depression, mga nabully, kayo na po bahala, Lord, na lead them, Lord, na malagpasan po nila, Lord, and give them strength para ma-survive po nila yung pinagagawa po, Lord. And Lord, pinag-pray ko rin po, Lord, yung mga taong nagkakaroon ng sensitivity, Lord, na naway give them light, Lord, na malinawan po sila, Lord, na kung ano po talaga ang purpose, kung bakit po sila nagkakaroon po ng ganyan, Lord. Heal them, Lord, sa pagmamahal niyo po, Lord. And Lord, sa amin pong pagtulog, Lord, gabayan niyo lang po kami, Lord. Iwasan niyo po kami sa mga masasamang mangyayari po, Lord. And I know, Lord, na kayo po ang makapangyarihan. You're our God, Savior, best friend, and protector, Lord. And we pray, Lord, sa mga taong mga hopeless, Lord, na tulungan niyo po kami, Lord. Tulungan niyo po kami, Lord, na i-guide them through you and mas makilala ka pa, Lord. So, yun lang naman, Lord. We ask for you in Jesus' name. Amen. Father, Son, the Holy Spirit. Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Alright, thank you. Ay, pasalamatan natin yung mga nag-participate. Salamat po. Maricel Madarang, Billy J. Francisco, Melody po. Next week ulit, ha? At Next week po. hatak pa kayo para sumaya yung balitaktakan. Alright? Ayan. Thank you very much and good night. Good night. God bless.